Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content na nagmula sa katanungan ni Padre Jorge. Sabi niya, paano kung bahay ko nasa loob ng farm? Hindi magkahiwalay, at kung talagang naiba ang property at residence, ilang metro from house consider na residence ang labas ng bahay. So yan, at kasi may mga video tayo no na pag yung baril natin ay nilabas natin sa residence ay pwede tayong makasuhan at makulong. Yun, pag wala na sa residence kahit pa tayo ay may license, at kung ito yung ginamit natin kahit pa sa self-defense ay makakasuhan din tayo. So at meron pang kaukulan na multa. So, paano nga naman kung tayo ang bahay natin ay nasa farm hanggang saan ang ating residence? Okay, so bago natin yung sagutin, actually nasagot na natin ito pero hindi natin nasagot na kung hanggang saan yung ating residence doon sa ating farm. Okay, so maganda yung katanungan ni Padre Jorge. So, sasagutin natin yan. At gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like and share sa ating mga videos dahil kayo ay nakakatulong para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat lalo tigito sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo na madagdagan yung ating revenues dahil ang ating kita sa YouTube channel ay nakalaan sa mga bata na ating tinutulungan na anak ng mga single parent. Tinutulungan natin sila para sila ay makapag-aral. At maraming salamat lalo tigit do sa nagpadala dito sa ating GCash number. Yung mga pinadala ninyo dyan ay naitulong natin sa mga bata na kanilang pambaon. At huwag po ninyong tawagan yan dahil yan po ay aking anak, sorera ko yan, na tumatanggap ng inyong mga padala na para mapaabot sa mga bata nating tinutulungan. At wala po kaming ibinibenta na kahit ano pa man. Hindi po kami nagbibenta. Lalo tigit ang mga baril. Okay, at lalo tigit kong pasasalamatan si Noli Peace America ng Virginia, USA. Sir, napakalaki na nang naitulong ninyo. Yung mga ipinadala ninyo ay naibili natin ng mga school supplies at naibigay natin sa mga bata para sila ay magkaroon ng pambaon. At nais ko pa rin madagdagan ang ating mga tinutulungan dahil ito talaga ang adhikain ng aking YouTube channel. Hindi po ako gumawa ng YouTube channel para pansariling bulsa dahil maayos naman ang trabaho ko dito sa Kuwait. Sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor at gunsmith. At wala na rin tayong pinapag-aral. Kaya kung wala tayong mga beneficiaries, wala din tayong YouTube channel. Okay, so yan. At maraming salamat din kay Boy Umay na Riyadh, Saudi Arabia, kay Jubil Platoon. Okay, yan. At sa katanungan na ni Padre Jorge, ang residence po at saka farm ay magkaiba. Kasi yung residence, yun yung tirahan natin. Ang farmland ay yun yung bukirin. Okay, so nakalagay, ano ang nakalagay dun sa dun sa ating license? Residence. So, hindi kasali yung farm. Basahin natin para may pagkakaiba kasi yan. Ang sabi dito sa okay, yung mga hindi kasi pag ako hindi bumasa ng reference, ay walang naniniwala sa akin. Sabi, gagawa lang daw ako. Pag binasa ko naman itong reference natin, na kinuha natin sa Google, hindi daw naman sila naniniwala dito. So, ito ay pinablish. Ang Google ay ginawa para sa publiko. Para magkameron tayo ng awareness at malaman natin ang mga bagay-bagay na hindi natin nalalaman. Para magkameron tayo ng guide. Ito ay, kaya yung nakalagay sa aking disclaimer ay for educational purposes. Hindi po tayo abogado. Babasa lamang tayo dito at kung kayo ay nag-aalinlangan sa ating mga binabasa, ay kumuha kayo ng abogado para ma-verify ninyo itong ating mga binabasa dito. Hindi po ako abogado. Firearms instructor po ako, pero katungkulan ko rin sa firearms instructor na magbigay ng gabay sa inyo. Okay, babasahin ko na. In the Philippines, residence is a pertain to gun law generally refers to a specific place or place to
to a bond listed on your firearms license. Okay, nakalista yung nakasulat doon sa inyong firearms license ang specific na residence nakalagay doon, na kung saan doon ninyo lamang ilalagak yung inyong firearms na may license. Okay, this is where you are permitted to keep your firearms under normal circumstances. Doon lamang sa loob ng premises ng inyong residence. Carrying firearms outside those designated residence is generally prohibited without a specific permit. So, nandun naman yan sa nandun naman yan nakasulat sa inyong sa inyong address. Kung ang address ninyo ay Block 4, Lot 8, Street, nakalagay doon. O, bayan, nakalagay doon sa address na yon. So, yun ang residence. Ngayon, meron na tayo na may mga video na tayo na pag inilabas ninyo yan, ay makakasuhan kayo. Kahit pag ginamit ninyo sa self-defense, pwedeng pumasa kayo sa self-defense, pero may illegal possession of firearms kayong kakaharapin. At yan ay may kalakip na pagkakulong ng hanggang 6 na taon, 6 months hanggang 6 na taon, at pwedeng madagdagan pa, depende sa baril na inyong dinala. At meron pa rin yung multa na 10,000 pesos. Depende pa rin yan sa ibibigay ng korte. So yan ang At dapat talaga, kung ilalabas din natin yan sa ating mga residence, ay dapat may permit to carry tayo dahil tayo ay makakasuhan. Okay, ang sabi dito ay, in the Philippines, residential land is primarily for building houses and other infrastructure for living purposes, while agricultural is designed for farming, raising livestock, and other related cultural activities. Okay, sa Pilipinas, yung residence, ayun yung tinatayuan ng mga bahay, building, at kung ano-ano pa. Kaya yung ibang mga farmland na kino-convert sa residence ay kinukuha nila ng permit sa gobyerno na yung farmland na yun ay ginawa ng residence. Tatayuan na ng mga bahay, ganun. So yun ang dahil yung farmland, ayun yung mga sinasaka natin. Kumbaga, doon tayo nag-alaga ng mga hayop, livestock. Yun ang Ang sabi, residential land purpose primarily for building houses, apartment, and other structure where people live. O kung saan tayo nakatira. Okay. Ang sabi, location typically found under urban, suburban areas. Yan yung mga tirahan ng yung urban areas. Kasi, halimbawa, yung ating residence, lot, meron niyang mga muhon, yung marka kung hanggang saan yung ating lot. Yun, nakalagay yan doon. Kung ilang square meters. Yun ang nakalagay dyan. Location, typically found in urban areas. Cost, yan nakalagay. Agricultural land. Ito naman ang agricultural land for farming, cultivating crops, raising livestock, and other agricultural activities. Location, usually found in rural areas. Cost, generally less expensive than residential land. Yung development building structure may apply converting to residential land. Pwede ring i-convert yung agricultural land for building structure, may apply converting to residential use can be complex. Yung pwede rin na yung mga kamukha yung sinabi ko kanina, i-convert yung sa residential land yung mga farm. Pero yun ay dadaan sa mga DNR, dadaan yan simple may mga pagdadaanan yan. So, may pagkakaiba. So, ang tanong, paano nga kung yung iyong bahay ay nandun sa loob ng iyong farm? Okay. So, pwede ba? So, kaya lagi kong sinasabi na kung kayo, lagi ninyong tatapusin yung aking videos dahil nandun sa huli talaga yung essence, yung talagang buod ng ating topic. So, pwede.
pwedeng maging pwede rin. Bakit naging pwede? Sabi dito, in the Philippines, whether your farm is considered your residence from firearms purposes, ito yung iyong farmland ay i-consider na residence para doon sa iyong baril, para kung saan mo pwedeng dalhin yung baril. Kung nagamit mo ba yung baril mo sa loob ng farmland mo, ay may sa self-defense ay may laban ka ba? Ang sabi dito for firearms purposes depends on how your residence is defined in your firearms license. Kung ano ang naka-define sa iyong residence, sa iyong firearms license, i-define mo doon. Sasabihin mo na ako po ay nakatira sa aking farm. Ito ang sukat ng farm ko, 5 hektarya. Yan po ang aking residence. Kasi ang sabi dito, if your farm is listed as your residence on your license to own, possess firearms, LTAP, and subsequent permit, may subsequent permit. Yan, magandang balita yan. Ito hindi ko pa nasabi noon. Okay, so, pag kayo ay nag-apply ng LTAP, kinakailangan ay ililista yung, if your farm is listed, kailangan ay nakalista, listed as your residence on your license to own, possess firearms, LTAP. Nakalagay yan. Dapat nakalagay yan doon na ang tirahan mo, ikaw ay nakatira doon sa iyong farmland at ilalagay doon kung ilang hektarya yung iyong farmland para pwede mong madala-dala sa loob ng farm mo yung iyong firearms dahil i-consider yan. Pero kung hindi nakalagay yan doon, kung hindi nakalagay sa iyong firearms LTAP, yan ay ang magiging residence mo lamang ay yung iyong bahay. So, dapat, lalo sa mga bukid, yan, nakatira sa mga bukid, siyempre, ang farmland ay nasa mga bukid, dapat, yung mga may farm na bibili ng firearms na walang balak kumuha ng permit to carry, dapat ilalagay ninyo sa LTAP na ang iyong residence ay yung farm mismo. Yan, nakalagay. Ulitin ko. In the Philippines, whether your farm is considered your residence for firearms purposes depends on how your residence is defined in your firearms license. If your farm is listed as your resident, kung yung farm mo ay nakalista doon sa iyong LTAP na yun ang residence mo, on your license to own, possess firearms, LTAP, and subsequent permit. Yun ang mayroong tinatawag na subsequent permit. Then yes, it is considered your residence. If not, then it is not considered your residence. Okay, maliwanag po. Huwag tayong magpadalos-dalos, huwag tayong maniwala na, basta doon ako nakatira sakop yan hanggang doon sa isang barangay, sakop ng lupa ko yan. Huwag po tayong maniwala doon. Kailangan nakalagay doon sa inyong LTAP na yan ang aking residence. Ipapalagay ninyo yan. Maliwanag. Sabi yun ay magiging subsequent permit. Then yes, it is considered your residence. Pag nakalagay yun doon, yes, magiging considered as your residence. If not, kung hindi, it is not considered your residence. Kung hindi, sorry, hindi nakalagay doon Kaya kung meron kayo, pabago ninyo mga LTAP ninyo, may mga farm, palagay ninyo doon, yun ang residence ko, 8 hektarya, doon ako nakatira. Elaboration, definition of residence. The term residence in the context of Philippine firearms law generally refer to the specific place or places of a bond listed on your firearms license according to Republic Act. Yan, according to Republic Act yan. Yan ang batas. Number 10591. So yun. Kung ano yung nakasulat doon sa yung
Kung nakasulat doon na yung ang tirahan mo ay yung iyong farm na may sukat na ganun, o edi yes. Ang sabi dito, yes, considered. Pero kung hindi nakasulat sa iyo, ang titingnan ay yung iyong iltap, kung ano yung nakasulat sa iyong iltap. Kung hindi nakasulat yun doon, ay sorry ka, hindi po pwede. Dapat ay ganun, kahit pa sa iyo yun. Kahit pa yun na sa iyo, ay hindi mo pa nilagay na yun ay iyong residence. Ang residence ko ay yung 5 hektarya na yun. Sa barangay Tawi-Tawi. Okay? Yun ang nakalagay doon. O. Yung farmland na gano'n. O, doon nakalagay yun na, ay di dali mo yung titulo mo. Ito yung aking tirahan. O, nakalagay doon. Di ilalagay doon yung land title mo. Kung ano yun. Dalhin mo sa PNP, Philippine Explosive Office. So, doon mo dadalhin sa FEO. Yun, maliwanag. Dalhin mo yung titulo mo. Sabi mo, ito yung tirahan ko. Yan, sakop ko lahat yan. Yan, title na yan. Diyan ako nakatira. Diyan sa, ito ang location. Yan, nakalagay naman doon sa title yung location. Ay, o di ilalagay yun doon. O di, pwede mong daladalahin yun doon sa loob mong farm mo. Ay, kaya, dahil yun ang dinideklara mong residence. Ay, pero kung hindi mo dineklarang residence mo yan, ay hindi po pwede. Hanggang loob lamang ng bayan. Oh. Okay? So, yun. Dahil ang yung iba naman na mga residence ay may mga ano naman yan, may mga lot number naman yan Ay yung kung farm mo yan, walang lot number yan. Nakalagay lang dun yung area. Okay? So, ayun, maliwanag na. Para wala na magtatanong nito. Ang sabi nga dito, permit to carry. If you wish to carry a firearms outside your residence, even if it's your own farm, you generally needs permit to carry firearms outside residence PTC4 according to PNP Memorandum Circular. Okay. Kung yung iyong LTAP ay hindi nakasulat doon, kinakailangan, hindi nakasulat doon na yun ang iyong residence ay yung iyong farm, kahit pa-farm mo yun, ay kinakailangan mong magkumuha ng permit to carry. Kung hindi nakalagay doon sa iyong LTAP. Pero kung nakalagay naman daw sa iyong LTAP, ang sabi naman ay yes, it is considered your residence. Okay. So, yun ang maganda doon. Location matters. In your farm is not listed, if your farm is not listed on your license, kung yung inyong farm ay hindi nakalista doon sa inyong license, then it is not considered your residence. O, maliwanag. Dapat nakasulat sa license ninyo yung inyong farm. Okay. Even if you live there, kahit pa kayo nakatira doon, hindi naman nakasulat doon na yun ang residence na kahit pa kayo nakatira. This means you need appropriate permits to carry a firearms there, just as you would anywhere else outside your listed residence. So, ayun, maliwanag. Kahit pa kayo doon nakatira, if your farm is not listed in your license, maliwanag kung hindi nakalista yung farm, hindi nakasulat doon, yung iyong farm ay hindi po pwede. Yun ang ibig ko sabihin. So, ayan, sana maliwanag. Kaya ipabago ninyo yung mga LTAP ninyo kung hindi nakasulat yung mga nakatira sa farm. O kung yung mga bibili pa lamang ng baril. Dalhin na agad ninyo yung titulo ninyo doon sa pagkuha ninyo ng LTAP para pag ilagay na ninyo doon yung inyong tirahan. Dito sa farm ako nakatira. Ito yung land title. Ilalagay yan doon. Yung land title ninyo. Para siguradong hindi kayo makukwestiyon at pwede ninyong magamit sa self-defense yung inyong baril sa loob kung nasa loob ng inyong farm. Yun. Dahil kung hindi nakalista yan doon sa inyong LTAP, ay may kalalagyan kayo. So, maliwanag na. Yung mga hindi naniniwala dito, magtanong na lang kayo sa abogado. Dahil ito yung binasa ko lamang naman dito. Okay. At ulitin ko,
ito ay for educational purposes only. Dapat pumunta kayo sa FEO. Okay, Firearms and Explosive Office. Punta kayo doon para maliwanagan kayo. At ako ay nagbibigay lamang ng gabay kung ano ang inyong gagawin, pero kayo ang maglalakad niyan. Pupunta kayo doon. O, kung gusto ninyo, kumuha pa kayo ng abogado, ay magagastusan pa kayo. Punta, direkta na lang kayo sa FEO. Sabihin ninyo na gano'n ang gusto ko. Kukuha ko ng LTAP. Pero dito ako nakatira sa aking farm. Ito ang aking residence. Ilalagay ninyo. Dalhin ninyo yung titulo ninyo para maliwanag na walang problema. Okay, so bago tayo magkameron ng patong-patong na problema, huwag tayong padalos-dalos. Lagi tayong magtatanong sa mga kinaukulan. Huwag tayong nagdududa sa isang batas. Meron naman tayong may pagtatanungan. Okay, at babasahin ko lamang yung ating mga community guidelines. Okay, so nandito na yung ating mga bagong community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Gameboy, meron kang 63 engagement. Shout out kay Chocolate _boy, meron kang 27 engagement. Shout out kay Brian Butchopido, meron kang 31 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 2 engagement. At shout out kay Tumi Aparachi, meron kang 100 plus na engagement. Okay, kung gusto niyo mapasama dyan at mabasa ang inyong mga pangalan at lagi kayong ma-shoutout, mag-share, mag-like ng ating mga video, mag-comment at para kayo ay mapasama sa ating community spotlight. Maraming salamat. God bless us all.